Naranasan mo na bang mapunta sa dead end o matigilan, lalo na kapag nagwawala ang anak mo dahil natalo lang sa isang laro? O kaya, kapag hindi mo alam ang sasabihin mo para aliwin siya pagkatapos ng una niyang matinding kabiguan sa eskwela? Gusto nating lahat na lumaking matatag, may kumpiyansa sa sarili, at kayang harapin ang anumang unos ng buhay ang ating mga anak. Pero tila dalawang landas lang ang iniaalok ng modernong mundo. Ang overprotective na pagpapalaki na gumagawa sa kanilang parang halaman sa greenhouse, o ang sobrang higpit na nakasisira naman sa kanilang kalooban. Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon pala tayong pangatlong daan, isang sinaunang pilosopiya na ginamit ng mga emperador at mga general para mapanatili ang linaw ng kanilang isip sa gitna ng matitinding labanan. At ang sistema na ito ay perpektong-perpekto para sa pagpapalaki ng mga bata sa ika-21 siglo. Sa video na ito, ilalabas natin kung paanong ang mga prinsipyo ng Stoicism ay makatutulong para maging matalinong gabay ka mula sa pagiging magulang na laging nag-aalala, at kung paano nito gagawing mas matatag at mas mapanuri ang iyong anak. Handa na ba kayong malaman ang mga sikreto na nananatiling importante kahit mahigit 2,000 taon na ang lumipas? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo tuluyang sumabak sa praktikal na aplikasyon nito, linawin muna natin ang isang malaking maling akala. Kapag naririnig ng tao ang salitang stoic, madalas ang naiisip nila ay isang taong walang damdamin na pinipigilan ang lahat ng emosyon. Mali. Talagang maling-mali iyan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang emosyon, kundi tungkol sa kakayahang pamahalaan ang mga ito. Hindi ito tungkol sa pagiging estatwang bato, kundi tungkol sa pagiging isang matibay na rock or bato na sinasalpukan ng mga alon ng pagsubok pero nananatiling hindi natitinag. Ang pilosopiyang ito ay nagsimula sa ancient Greece pero nag-peak o sumikat talaga sa Rome. Ang mga sumunod sa prinsipyo nito ay iba't ibang uri ng tao, mula sa isang alipin na si Epictetus hanggang sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang emperador na si Marcus Aurelius, na isinulat ang sikat niyang Meditations habang nagpapahinga siya sa gitna ng mga labanan. Isa lang ang pinagkasunduan nilang lahat: naghahanap sila ng praktikal na kasangkapan para sa buhay. Isang paraan para mapanatili ang pananloob na kapayapaan at makagawa ng tamang desisyon, anuman ang kaguluhan sa paligid. At iyan mismo ang kasangkapan na ia-adapt natin para sa pinakamahalagang trabaho sa mundo, ang pagpapalaki ng ating mga anak. Well, saan nga ba tayo magsisimula? Ang pinakapundasyon o ang cornerstone ng Stoicism ay ang tinatawag nating dichotomy of control. Mukhang komplikado, pero ang esensya nito ay napakasimple. Hinati ng mga Stoic ang lahat ng bagay sa mundo sa dalawang kategorya: ang mga bagay na kontrolado natin at ang mga hindi. Sa unang kategorya, nabibilang ang ating mga pag-iisip, ang ating paghuhusga, ang ating mga desisyon, at ang ating mga kilos. Sa pangalawa naman, halos lahat ng iba pa: ang panahon, ang mga kilos ng ibang tao, ang ating kalusugan, ang ating reputasyon, at ang resulta ng mga paligsahan. Ayon sa mga Stoic, ang pangunahing pinagmumula ng ating pagdurusa ay ang pagsubok na kontrolin ang mga bagay na hindi natin hawak. Ipagpalagay natin na naghanda ang anak mo para sa isang pagsusulit, pero nakakuha siya ng mababang marka. Siyempre, malungkot siya at normal lang yon. Pero saan niya itinutuon ang kanyang atensyon? Sa mismong marka na hindi na mababago o sa mga bagay na kaya niyang kontrolin? Ang pag-analisa sa kanyang mga pagkakamali, ang mas mahusay na paghahanda sa susunod, o ang paghingi ng tulong?
Ang tungkulin ng isang magulang na stoic ay ang dahan-dahang ilipat ang atensyon ng bata mula sa panlabas na resulta patungo sa panloob na pagsisikap. Ito ay isang fundamental na pagbabago na nagtuturo ng responsibilidad. Sa halip na kawalang magawa, tingnan natin ito sa isang konkretong halimbawa. Ipagpalagay nating sumali ang iyong anak sa isang patimpalak ng pagguhit sa paaralan at hindi siya nanalo. Ang una niyang reaksyon ay luha at pagdaramdam. Hindi patas ang mga hurado. Mas maganda ang gawa ko. Ano ang karaniwang ginagawa ng isang magulang? Pagsasabihan ang mga hurado kasama ng bata o kaya naman ay sasabihin, huwag ka nang umiyak, kompetisyon lang yan. Pero iba ang pamamaraang stoic. Una, kilalanin mo muna ang kanyang damdamin. Alam kong masakit yan. Sobrang nag-effort ka. Pagkatapos, magtanong ka na nakatuon sa pagkakaiba ng mga bagay na kontrolado at hindi kontrolado. Anak, masasabi mo ba kung kaya nating impluensyahan ang desisyon ng mga hurado? Hindi. Kaya, ano ang nasa ilalim ng iyong kontrol? Magkasama kayong mag-iisip na ang kaya niyang kontrolin ay ang pagpili ng tema, ang sipag, at ang oras na ginugol niya sa pagguhit. At doon mo siya purihin. Nagpili ka ng mahirap na teknik pero hindi ka natakot. Nagtrabaho ka gabi-gabi sa loob ng isang linggo. Ipinagmamalaki ko ang iyong kasipagan. Sa ganitong paraan, natututo ang bata na pahalagahan ang proseso at ang sarili niyang pagsisikap, hindi lang ang papuri mula sa iba. Ang simpleng gawaing ito ay nagbubuo ng isang matibay na panloob na kalakasan na hindi kailanman mababali ng anumang kabiguan. Dumako na tayo sa isa pang napakabigat na prinsipyo. Para sa mga Stoic, ang tanging tunay na kayamanan ay ang kabutihan o ang ating character. Lahat ng iba pa, pera, kasikatan, kalusugan, mga laruan, ay tinatawag nilang mas pinipiling pero hindi mahalagang bagay, preferred indifference. Maaaring gawing mas komportable ng mga ito ang ating buhay, ngunit hindi nito matutukoy kung talagang masama o mabuti ang buhay natin. Paano natin ito ipapaliwanag sa isang bata? Sa halip na purihin siya dahil sa mataas na grado, purihin natin siya dahil sa kanyang pagiging mausisa. Sa halip na humanga sa kanyang panalo sa away, purihin siya dahil sa tapang na ipinakita niya upang ipagtanggol ang mahina. At sa halip na bigyan siya ng mamahaling laruan dahil sa magandang asal, samahan natin siyang maglaro at ituro ang halaga ng relasyon at samahan. Ang ating kultura ay masyadong nakatuon sa panlabas na simbolo ng tagumpay. Pero itinuturo ng Stoicism na tumingin tayo sa mas malalim. Kapag naunawaan ng bata na mas mahalaga ang pagiging mabait, matapat, at matapang kaysa sa pagiging sikat o pagkakaroon ng pinakabagong gadget, magkakaroon siya ng proteksyon laban sa maraming sakit ng modernong panahon, inggit, pagiging materialista, at paghahabol sa likes. Ang inyong misyon ay gawing pangunahing halaga o currency ang kabutihan sa inyong pamilya. Ang ilustrasyon ng ideyang ito ay napakasimple. Umuwi ang anak mong lalaki galing eskwela at nagmamalaking nangopya siya sa exam at nakakuha ng mataas na marka. Ano ang gagawin mo? Maaari mo siyang pagalitan dahil sa pandaraya. Subalit, mas malalim ang stoic approach or pananaw. Sa halip, maaari kayong umupo at makipag-usap. Alam ko na gusto mong makakuha ng magandang grado. Pero pag-usapan natin, ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang numero sa card or ang uri ng tao na magiging ikaw? Noong nangopya ka, hindi lang guro ang dinaya mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Inalis mo sa sarili mo ang pagkakataong matuto ng bago at maging mas matalino. Ang katapatan parang muscle iyan. Kung hindi mo ito sasanayin, hihina ito. Ang layunin ng ganitong usapan
ay hindi para ipahiya ang bata, kundi para ipakita na ang ugali at katapatan ay pangmatagalang investment sa sarili, habang ang marka ay panandalian. At sa totoo lang, hindi naman talaga makabuluhang resulta. Hindi mo lang pinipigilan ang masamang gawain. Ipinapaliwanag mo kung bakit tama at nakakabuti ang maging matuwid. Sa ganitong paraan, nabubuo ang panloob na moral compass ng bata. Ito ang magiging gabay niya habang buhay kahit wala ka na sa tabi niya para magbigay ng payo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang teknik na baka kakaiba sa pandinig pero sobrang epektibo. Tinawag ito ng mga Stoic na premeditatio malorum, na pwedeng isalin bilang pag-iisip ng maaga sa masasamang bagay. Mukhang malungkot pakinggan, pero sa totoo lang, ito ay isang malakas na kasangkapan para palakasin ang ating tibay ng loob. Ang punto nito ay isipin ng maaga ang mga posibleng problema or pagkabigo, hindi para magpanik, kundi para makapaghanda ka ng mental at praktikal. Sa mga bata, napakaganda ng epekto nito. Halimbawa, bago sumali sa isang mahalagang kaganapan, tulad ng pag-perform sa isang resital, pwede mong tanungin, ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Sasagot ang bata, baka makalimutan ko ang mga linya ko. Ituloy mo. At ano naman ang mangyayari kung sakali? Pagtatawanan ka ba? Siguro. Pero ano ang magagawa natin kung makalimutan mo ang sasabihin mo? Pwede kayong gumawa ng plano. Tingnan ng guro. Huminga ng malalim, ngumiti, at subukang magsimula ulit. Kapag sinabi mo ang pinakamasamang sitwasyon, mawawala ang kapangyarihan nito. Nawawala ang takot sa hindi mo alam at naiintindihan ng bata na kaya niyang harapin kahit ang pagkabigo. Sa ganitong paraan, nagiging paghahanda ang pag-aalala. Maraming magulang ang natatakot gamitin ang pamamaraang ito dahil baka raw maging pesimista ang kanilang anak. Pero, isa lang itong karaniwang maling akala. Sa totoo lang, baliktad ang nangyayari. Ang konsepto ng pag-iisip na sa masamang posibleng mangyari o premeditation of evils ay parang bakuna laban sa pagiging marupok. Kadalasan, ang modernong si positive psychology ay nagtuturo sa atin na sabihan ang mga bata ng kaya mo yan, ikaw ang pinakamagaling. Pero ito ay nagbubuo ng mga ekspektasyon na hindi makatotohanan. Kapag hinarap na ng bata ang realidad kung saan hindi siya laging panalo at hindi laging umaayon ng lahat, guguho ang kanyang mundo. Ang stoic na paraan ay mas matapat at mas epektibo. Sinasabi nito, maaari kang harapin ang pagsubok, pwede kang matalo, pero hindi ito ang katapusan ng mundo. May lakas ka para malampasan iyan. Ang pamamaraang ito ay hindi nagpoprograma para sa kabiguan. Ito ay nagpoprograma para sa katatagan. Tinuturuan nito ang bata na huwag matakot bumagsak dahil alam na niya kung paano bumangon. Hindi ito bumubuo ng marupok na optimismo, kundi isang matibay na tiwala sa sarili na hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari. At ito ang isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong anak. Ang susunod na prinsipyo ng Stoicism ay napakaganda pakinggan, ang tinatawag nilang amor fati o literal na pagmamahal sa sarili mong kapalaran. Hindi ito simpleng pagtiis lang sa mga pangyayari, kundi ang buong pusong pagtanggap sa mga ito at makita sa bawat kaganapan, kahit pa masama, ay isang pagkakataon para lumago. Ito na ang mastery level ng stoicismo. Pero ang ilang bahagi nito ay maaari na nating ituro sa mga bata. Siyempre, hindi mo naman kailangan hilingin sa bata na mahalin niya ang pagkabali ng kanyang paa o ang pagkatalo ng paborito niyang kupunan. Pero maaari mo siyang turuan na maghanap ng positibo or kapaki-pakinabang sa mga kaganapang ito. Nabalian ng paa?
edi mas maraming oras na ngayon para magbasa ng libro o mag-aral ng programming. Natalo ang koponan? Ito ay magandang dahilan para suriin ang mga pagkakamali at maging mas malakas sa susunod na laro. Ang trabaho ng magulang ay maging isang tagasalin ng realidad. Kumbaga, tulungan ng bata na palitan ng salitang ang pangit naman nito ng ito ay isang hamon at heto ang matututunan ko dito. Ang kasanayang ito, ang paghahanap ng liwanag o silver lining kahit sa pinakamadilim na ulap ay isang tunay na super skill para sa isang masayang buhay. Isipin natin itong sitwasyon. Nagplano kayong magpamilya na pumunta sa amusement park. Pero paggising sa umaga, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umiiyak ang bata, sira na ang araw. Ang unang reaksyon mo, syempre, ay ma-stress din at malungkot. Pero paano haharapin ito ng isang magulang na may paninindigang stoic? Ang gagawin niya, yayakapin ang anak, aaminin ang nararamdaman nitong pagkadismaya, at pagkatapos ay sasabihin, oo, nagbago ang mga plano natin dahil sa ulan. Iyan ay isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero isipin mo natin, anong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng sitwasyong ito? Pwede tayong gumawa ng pinakamalaking kuta mula sa mga unan, magmarathon ng paborito nating cartoon habang may popcorn or mag-bake ng cookie na matagal na nating gustong gawin pero walang oras. Hindi mo tinatanggi ang problema, pero hindi mo rin hinahayaang sirain ito ang inyong buong araw. Ipinapakita mo na ang kaligayahan ay hindi galing sa perpektong sitwasyon, kundi sa pagpili natin kung paano tayo tutugon sa sitwasyong iyon. Sa pagpraktis ng amor fati o pagmamahal sa tadhana. Sa maliliit na bagay na ganito, tinuturuan mo ang iyong anak na hindi maging biktima ng pangyayari, kundi maging may-ari ng sarili niyang kapalaran. Itinuturo mo sa kanya ang sining ng paggawa ng lemonade mula sa mga limon. At ang kakayahang ito ay napakahalaga. Napakalapit sa konsepto ng amor fati, ang isa pang tanyag na ideya ng Stoicism na maaaring ipahayag sa linyang ang balakid ay ang mismong daan. Ibig sabihin nito, anumang pagsubok o hirap na ating hinaharap ay hindi isang hadlang, kundi isang pagkakataon upang hasain ang ating mga birtud, ang pasensya, tapang, pagkamalikhain at tiyaga. Para sa mga bata, isa itong napakahalagang konsepto. Hindi nila mabuo ang komplikadong laruan. Ayos lang, iyan ay pagsasanay ng pagpupursigi. Nag-away sila ng kaibigan. Ito ang pagkakataon na matuto silang magpatawad at makipagnegosasyon. Mayroon silang nakakabagot na takdang aralin. Iyan ang pagkakataon para sa pagpapaunlad ng disiplina. Kapag sinimulan ng bata na tingnan ang problema, hindi bilang parusa, kundi bilang training ground. Para sa kanilang karakter, ang pananaw nila sa buhay ay lubusang nagbabago. Titigil sila sa pag-iwas sa kahirapan at makikita nila ito bilang isang hamon. Ang inyong tungkulin bilang magulang ay bigyang diin ang mga sandaling ito. Huwag mong solusyonan ang problema para sa kanila, kundi tanungin sila, ano sa tingin mo ang superpower mo na matutulungan kang i-level up ng problemang ito? Dahil dito, ang proseso ng pagdaan sa pagsubok ay nagiging isang masayang laro. Halimbawa, nag-aaral magbisikleta ang anak mo. Siyempre, nadadapa siya, nagkakapasa, umiiyak, at gusto ng sumuko. Ang karaniwang reaksyon ng magulang ay, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, hahawakan ko. Kaya ang ending, nakapagbisikleta nga siya, pero hindi niya natutunang mag-balance ng mag-isa. Pero ang stoic approach, sasabihin mo, oo, masakit madapa. Pero bawat pagbagsak, tinuturuan niyan ang katawan mo kung paano mag-balance. Itong gasgas mo, ito ang tanda na nagiging matapang ka na. Tingnan mo, mas mahaba na ng 2 metro
ang narating mo kaysa kanina. Inilipat mo ang focus mula sa sakit at pagkakamali papunta sa proseso ng pag-aaral at paglago ng iyong tapang. Ang pagkadapa na isang hadlang ay nagiging mahalaga at kinakailangang bahagi ng pag-abot sa layunin. Kaya pwede ninyo pang bilangin ang bawat pagbagsak bilang badge o simbolo ng katapangan. Ang ganitong pananaw hindi lang nakakatulong para mas mabilis siyang matutong magbisikleta, kundi nagtatanim din ng pundasyon sa isip ng bata. Walang paglago kung walang pagsisikap at pagkakamali, at na ang pinakamalaking tagumpay ay matatagpuan lampas sa pinakamabibigat na pagsubok. Inihahanda nito ang bata hindi lang sa pagbibisikleta, kundi sa mismong buhay. Ngayon, talakayin natin ang mahalagang papel ng magulang. Sa stoic na pagpapalaki, ang pinakapangunahing prinsipyo ay ito. Ikaw mismo ang maging halimbawa. Tandaan, ang mga bata, lalo na ang maliliit, ay hindi sumusunod sa sinasabi mo, kundi sa ginagawa mo. Maaari mo silang bigyan ng 100 lecture tungkol sa dichotomy of control. Pero kung ikaw naman mismo ay sumisigaw sa telebisyon tuwing natatalo ang paborito mong team o nagpapanik sa simpleng natapong juice sa alpombra, lahat ng sinasabi mo ay magiging hangin lang. Ang iyong reaksyon sa maliliit na abala o problema sa araw-araw ay ang pinakamahusay at konkretong aral ng Stoicism para sa bata. Halimbawa, naipit ka sa traffic at mahuhuli ka na sa isang mahalagang pulong. Anong gagawin mo? Maiinis ka ba? Bubusina ng malakas at magagalit sa ibang motorista? O kaya kalmado kang magsasalita? Ayun, na-traffic tayo. Hindi natin kayang kontrolin yan. Pero ano ang kaya nating gawin? Kaya nating tumawag para magbigay abiso sa pagkaantala. At pwede nating i-on ang audiobook at gamitin ang oras na ito ng mas makabuluhan. Isinasalo ng bata ang ganitong modelo ng pag-uugali. Nakikita niya na ang mga panlabas na pangyayari ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang ating panloob na kapayapaan. Ang pagiging stoic na ehemplo ay hindi nangangahulugang perpekto ka. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili mong pagsisikap. Kung nagkamali ka o nasigawan mo ang anak mo, mahalagang lumapit ka pagkatapos at sabihin, "Pasensya na, mali ako. Nagpadala ako sa galit, pero mas kalmado sana ang reaksyon ko." Pag-isipan natin kung paano ko sana ito ginawa sa ibang paraan. Ipinapakita nito sa bata na ang self-control ay isang kasanayan na kailangan mong sanayin habang buhay, at kahit ang mga matatanda ay nagkakamali. Nakakagawa ito ng kapaligiran ng tiwala at sabay na paglago. Tandaan mo, ang iyong bahay ay ang training ground mo para sa mga stoic virtues. Bawat basag na tasa, bawat away dahil sa laruan, bawat kabiguan, ito ay pagkakataon para ipamalas mo. Gamit ang sarili mong halimbawa kung paano ka dapat tumugon sa mga hamon ng buhay ng may dignidad, katinuan, at kapayapaan. Nakatingin sa iyo ang iyong mga anak, at kung paano mo hinaharap ang buhay ang magiging panloob nilang gabay sa maraming taon. Kaya, ang pangunahing tanong na dapat itanong ng isang stoic na magulang sa sarili niya ay hindi, "Paano ko ito ituturo sa aking anak?" kundi, "Paano ako magiging ganoong klasing tao?" May isa pang praktikal na aral mula sa mga pilosopong stoic, ang tinatawag nilang voluntary discomfort o sadyang pagpili ng kaunting hirap. Ang ideya rito ay paminsan-minsan sinasadya nating lumabas sa ating comfort zone. Ginagawa ito para patibayin ang ating kalooban at katawan. Sa ganitong paraan, hindi na tayo masyadong umaasa sa mga komportabling bagay at nagiging mas handa tayo sakaling dumating ang mas matitinding pagsubok o paghihirap sa buhay. Ngayon, sa konteksto ng pagpapalaki ng anak, hindi ito nangangahulugan na pahihirapan natin sila.
gaya ng pagpapagutom or pagpapatulog sa kanila sa sahig. Ang punto rito ay ang mga microdoses lamang ng kaunting pagsubok. Halimbawa, sa halip na laging mainit na tubig, pwedeng mag-alok sa bata ng maligamgam o bahagyang malamig na paliligo. O kaya, maglakad ng ilang hintuan sa halip na sumakay agad ng bus. Maaari ring magpakilala ng bagong pagkain na hindi pa nila nasubukan. Pwede rin tayong magkaroon ng araw na walang gadget o kaya ay mag-camping at matulog sa tolda. Ang mahalaga, ito ay dapat sinasadyang pagpili at ipinapakita ito sa bata bilang isang laro o hamon, hindi bilang parusa. Ang pangunahing layunin ay ipakita sa bata na mas malakas at mas matibay siya kaysa sa inaakala niya. At ang pagkawala ng nakasanayang komportable niyang buhay ay hindi isang katapusan ng mundo, kundi isa lamang pagbabago ng sitwasyon. Isipin mo na lang, nagtuturo ka ng isang bata na lumangoy. Hindi mo naman siya hahayaang manatili lang sa mababaw, di ba? Darating ang oras na kailangan mo siyang dalhin sa malalim. Ang voluntaryong pagsubok sa sarili o voluntary discomfort ay siya ring lalim na kailangan mong harapin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag ang isang bata ay naligo sa malamig na tubig sa unang beses, siyempre, magugulat siya. Pero pagkatapos, makakaramdam siya ng kakaibang sigla at pagmamalaki sa sarili. Kapag naglakad siya ng dagdag na 1 kilometro, siyempre mapapagod. Pero dito niya malalaman kung gaano katibay at kalakas ang kanyang mga binti. Ang mga maliliit na panalo na ito, ang paglaban sa pagiging masyadong spoiled sa sarili, ay mas lalong nagpapatibay ng kanyang tiwala kaysa sa libu-libong papuri. Nagiging karanasan niya mismo ang katotohanang kaya kong lampasan ang anumang hirap. Kaya pagdating ng tunay at di voluntaryong pagsubok sa buhay, tulad ng pagkakasakit, kabiguan o pagkawala, mayroon na siyang panloob na lakas para harapin ito ng buong tapang. Malalaman niya na ang hirap ay pansamantala lamang, na kaya itong tiisin at lalabas siya mula dito na mas matatag. Ito ang totoong paghahanda sa buhay, hindi ang manatili sa comfort zone habang buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga emosyon. Gaya ng napag-alaman natin, hindi naman pinipigilan ng mga stoic ang damdamin. Sa halip, sinisuri nila ito. Ang pangunahing ideya ng stoicism ay mayroong agwat sa pagitan ng pangyayari at ng ating emosyonal na reaksyon. Sa agwat na ito, makikita natin ang ating paghusga o pagtatasa sa sitwasyon. Halimbawa, hindi ang sirang laruan mismo ang nagpapalungkot sa bata, kundi ang paghusga niya. Grabe, hindi na ako sasaya kahit kailan. Kaya ang trabaho ng magulang ay tulungan ng bata na makita ang agwat na ito at matutong baguhin ang kanyang paghusga. Mayroong isang napakagandang pamamaraan para gawin ito. Ito ang pausa o paghinto. Kapag nakita mong nagsisimula ng magalit o malungkot ang bata, maaari mong sabihin, "Teka muna, sandali, mag-pause muna tayo. Huminga tayo ng malalim 3 beses." Ang simpleng physical na paghinto na ito ay nagbibigay ng sapat na oras upang makapag-isip ng rasyonal. Pagkatapos niyan, pwede kang magtanong, ano ba talaga ang nararamdaman mo ngayon? Bakit mo naisip yan? Pwede ba nating tingnan ang sitwasyong ito sa ibang paraan? Sa ganitong paraan, tinuturuan mo ang bata na huwag magpadala sa unang impulsive na reaksyon, kundi maging isang explorer ng sarili niyang mga emosyon. Tingnan natin ito sa isang halimbawa. Kinuha ng nakababatang kapatid ang laruan ng kuya nang walang paalam at ang kuya halos sumabog na sa galit. Sa halip na sumigaw ng, "Tigilan mo yan agad. Gagamitin mo ang mahinahon na pamamaraan." Sasabihin mo, "Nakikita kong galit na galit ka.
Naiintindihan ko, kinuha niya ang gamit mo. Pero sandali, huminto muna tayo at mag-isip. Hihiwalayin mo muna ang mas matanda. Hahayaan mo siyang makahinga. Pagkatapos, itatanong mo, sa tingin mo ba, ginawa niya yan para sadyang galitin ka? Malamang nasasagot ang kuya ng oo. Dito ka magpapatuloy. Ano pa bang posibleng dahilan? Baka sobrang nagandahan lang siya sa kotse mo kaya hindi na nakapagpigil. Baka masyado pa siyang maliit para maintindihan na kailangang magpaalam. Hindi mo pinapaburan o kinakatwiran ang ginawa ng bunso. Pero pinalalawak mo ang pananaw ng kuya. Ipinapakita mo sa kanya na ang unang hatol niya na ginawa niya yan para saktan ako ay isa lang sa maraming posibleng dahilan. Ito ang nagtuturo ng empathy at critical thinking or critical na pag-iisip. At ang pinakamahalaga, binibigyan mo ang bata ng kasangkapan na magagamit niya habang buhay sa pagkontrol ng galit, ang kakayahang huminto, mag-isip at pumili kung paano siya tutugon. Ang prinsipyo ng pag-intindi at paghawak sa ating mga paghuhusga, judgments, ang masasabing pinakamahalaga. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapahirap sa tao, kundi ang kanilang pananaw o paghusga sa mga bagay na ito. Ito ay gintong aral na dapat at kailangang ipaliwanag sa mga bata sa paraang maiintindihan nila. Halimbawa, isipin mong hindi na imbita ang bata sa kaarawan ng kanyang kaklase. Ang unang pumasok sa isip niya ay, wala na sigurong nagmamahal sa akin, isa akong talunan. Ang kaisipang iyan ang nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. Ang trabaho mo ay tulungan siyang ihiwalay ang katotohanan, fact, mula sa kanyang interpretasyon. Ang affect you ay hindi ka naimbita sa espesipikong birthday party na ito. Ang interpretasyon ay wala akong nagmamahal. Pwede kang umupo sa tabi niya at sabihing, oo, masakit yan. Pero teka, isipin natin, pinapatunayan ba nitong isang insidente na talagang wala kahit sino ang nagmamahal sa iyo? Paano naman si pangalan ng kaibigan na kalaro mo kahapon? Paano naman si Lola na laging masayang makita ka? Hindi mo binabaliwala ang nararamdaman niya, pero kinu-question mo ang kanyang sobrang negatibo at malaking konklusyon. Tinuturuan mo siyang maging sarili niyang abogado, lawyer, at hindi piskal, prosecutor. Ang kakayahang ito ang pundasyon ng matibay na mental health. Ang pag-alam kung kailan hindi dapat agad paniwalaan ang unang negatibong pumapasok sa isip mo ay proteksyon laban sa pagkabalisa at depresyon. Isa pang magandang halimbawa nito ay kung paano tayo tumitingin sa mga pagkakamali. Sa ating kultura, ang pagkakamali ay madalas tingnan bilang isang kabiguan o isang bagay na nakakahiya. Natatakot ang bata na itaas ang kamay niya sa klase dahil baka mali ang isasagot niya. Natatakot siyang sumubok ng bago dahil takot siyang mabigo. Pero ang pananaw ng Stoicism tungkol sa pagkakamali ay ibang-iba. Ang pagkakamali ay hindi kabiguan. Ito ay feedback, simpleng impormasyon na nagsasabing kailangan mong subukan ang ibang paraan. Bilang magulang, maaari mong itanim ang ganitong pananaw sa iyong anak. Kapag umuuwi ang bata na may daladalang gawaing puno ng pulang marka, huwag kang mag-focus sa pulang tinta. Sabihin mo, ang galing, ngayon alam mo na kung ano ang kailangan mong pagtrabahuhan. Bawat pagkakamali ay nagpapatalino sa iyo dahil ipinapakita nito ang daan patungo sa tamang sagot. Maaari kang magkuwento tungkol sa mga dakilang siyentista na libu-libong beses nagkamali bago nila natuklasan ang isang bagay. Maaari mo ring ibahagi ang sarili mong mga pagkakamali at kung ano ang naituro nito sa iyo. Sa ganitong paraan, binabago mo mismo ang pananaw niya sa pagkakamali. Mula sa pagiging nakakatakot at kahiya-hiya, ito ay nagiging isang mahalaga
at kinakailangang bahagi ng pag-aaral at pag-unlad. Nagiging malaya ang bata at binibigyan siya nito ng lakas ng loob na sumubok, makipagsapalaran at patuloy na lumago. Panghuli, pag-usapan naman natin ang halaga ng pagiging simple at ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Ang mga Stoic, kahit pa ang pinakamayaman sa kanila, tulad ni Seneca, ay nagsagawa ng pagtitimpi at pinahahalagahan ang mga simpleng bagay. Nauunawaan nila na ang paghahabol sa material na bagay ay isang walang katapusang karera na hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Sa mundo ngayon na binabaha ang mga bata ng mga patalastas at kultura ng pagkonsumo, napakahalaga ng araling ito. Turuan ang mga bata na pahalagahan ang experience o karanasan, hindi ang mga bagay. Sa halip na bumili ng isa pang mamahaling laruan na itatapon lang pagkatapos ng isang linggo, sumama kayo sa pag-hike, magluto ng bagong putahe, o magbasa ng libro ng magkasama. Turuan silang makahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay, sa paglalakad sa gubat, sa pag-uusap habang naghahapunan, o sa panunood ng mga ulap. Ang prinsipyong ito ay malapit na nauugnay sa isa pang kaugalian ng Stoic, ang memento mori o alalahanin ang kamatayan. Para sa mga bata, kailangang iangkop ang ideyang ito. Hindi ito para takutin sila, kundi para turuan silang pahalagahan ang kasalukuyan. Maaari nating sabihin, tara, i-enjoy natin itong paglalakad ngayon dahil hindi na mauulit ang mismong moment na ito. Ito ang nagtuturo sa kanila ng kamalayan o mindfulness at pagpapasalamat. Paano ba ito isasagawa sa totoong buhay? Halimbawa, maaari kayong magsimula ng tradisyon sa pamilya na tinatawag na Gabi ng Pasasalamat. Habang naghahapunan, magbabahagi ang bawat isa ng tatlong magagandang bagay na nangyari sa kanila sa araw na iyon. Kahit mga simpleng bagay lang ito, tulad ng masarap ang pagkain, may nakita akong magandang paru-paro, o nagtawanan tayong lahat. Ang simpleng gawaing ito ay naglilipat ng focus ng utak mula sa paghahanap ng problema tungo sa paghahanap ng mga dahilan para maging masaya. O kaya, kung humingi ang bata ng bagong mamahaling bagay na nakita niya sa kaibigan, huwag lang tayong basta tumanggi. Sa halip, magsimula tayo ng pag-uusap. Naiintindihan ko na gusto mo yan, pero pag-isipan natin anong klaseng kaligayahan ang ibibigay niyan sa iyo at ano pa ang pwedeng magbigay sa iyo ng parehong kaligayahan na hindi natin mabibili gamit ang pera. Itinuturo nito sa bata na tumingin sa kalooban niya upang maunawaan ang tunay na pinagmumulan ng kanyang mga gusto at ng kanyang kaligayahan. Pinalalaki mo ang isang tao na naghahanap ng kasiyahan hindi sa panlabas na mundo ng mga material na bagay, kundi sa panloob na mundo ng kabuluhan, relasyon at karanasan. Ang taong ganito ay hindi mo magagawang malungkot sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng kanyang laruan or gadget dahil ang kaligayahan niya ay nakatanim na sa kalooban niya. Kaya, isummarize na natin. Ang pagpapalaki ng anak gamit ang prinsipyong Stoic ay hindi lang basta set ng mahihigpit na batas at hindi rin ito para magpalaki ng mga batang walang pakiramdam o parang maliliit na pilosopo. Sa halip, ito ay isang kumpletong sistema, isang praktikal na gabay na tumutulong sa magulang at anak na mamuhay ng mas may kabuluhan, payapa at masaya sa ating magulo at hindi sigurado na mundo. Ang pinakamahalagang ideya na dapat tandaan ay ang paghihiwalay sa mga bagay na kaya nating kontrolin at sa mga hindi at ang pagtuon ng pansin sa ating pagsisikap hindi sa mismong resulta. Ito rin ang kakayahang makita ang bawat balakid hindi bilang harang kundi bilang daan para mapagyaman at mapatibay ang ating karakter.
At syempre, ang pag-unawa na hindi ang mga pangyayari ang nagdudulot ng ating kalungkutan, kundi ang ating paghusga o pananaw tungkol sa mga pangyayaring ito. Kapag naisama mo ang mga prinsipyong ito sa iyong pamilya, hindi lamang ito simpleng payo. Ibinibigay mo sa iyong anak ang isang totoong operating system para sa buhay na tutulong sa kanya na harapin ang anumang hamon na darating. Hindi ka magpapalaki ng isang delikadong halaman na nasa loob lang ng greenhouse, kundi isang matibay na puno na kayang manatiling nakatayo kahit may matinding bagyo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, pakiusap mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at i-click na rin ang bell icon para hindi mo mapalampas ang aming mga susunod na episode. At ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa mga prinsipyong stoic na ito ang ginagamit mo na sa pagpapalaki ng iyong anak? Kahit pa hindi mo alam na stoic pala ito, ibahagi ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Pag-usapan natin ito